Clara's POV. Humihingal na tumakbo sa loob ng kanyang kwarto si Clara at siniguradong nakalak ang pinto niyon. OMG, hindi niya inaasahang makikita niya ang buong pagkalalaki ni Lucas. Binatukan niya ang sarili. Kung bakit ba naman kasi basta-basta na lamang siya pumapasok sa kwarto ng binata nang hindi man lang kumakatok. Para ako nagiinit na ewan. Kaya binuksan ko ang aircon ng aking kwarto at tulalang humiga. Hindi ganoon kalaki ang sandata ni Desmond. Hindi ako makapaniwalang. Tugmang-tugma sa belt nito ang sandatang iyon ng lalaki. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, kapag malaki ang katawan ay hindi kalakihan ng sandata. Kaya nga hindi na ako nag-expect ng anuman kay Desmond dahil malaki ang muscles nito. Pero iba sa case ni Lucas. Kahit maskulado ito, may malaki pa rin itong hinaharap. Pinapawisan tuloy ako kahit tinodo ko na ang aircon. Maya-maya ay dinig kong kumakatok si Lucas sa aking kwarto. Kinalabutan ako bigla. Subukan mo lang magtangka ng hindi maganda sa akin. Ipakukulong kita. Banta ko rito. Wow, ikaw na nga tong sumilip. Ikaw pa magpapakulong ah. Dinig kong sagot ni Lucas sa akin. FYI, hindi kita type no? At pwede ba? Next time matuto kang kumatok. Hindi yung basta-basta ka nalang pumapasok sa kwarto ng may kwarto. Singhal pa ni Lucas sa kanya. Iniawang ko ng kaunti ang pinto at bahagyang inilabas ang aking muka. Bakit ba naman kasi wala kang saplot kanina? Eh alam mo namang may kasama kang ibang tao dito. Napangisi ang binata. Wow naman, ako pa ngayon ang dapat taga-adjust, ganun ba? Inirapan ko lang ito. Ano bang kailangan mo kanina ha? Itatanong ko lang sana kung paano ko magagalaw yung pera ko sa bangko ngayong iba na ang mukha ko. Ani ako rito at nahihiyang tumingin dito ng diretsyo. Sabi mo kasi matutulungan mo ko sa bagay na yan. What? Takang tanong ko nang mapansing parang tulala si Lucas nang lumabas ito ng kwarto ko saka tumingin sa akin. Gusto mo makaganti sa asawa mo, hindi ba? Gusto mong maranasan nilang doble yung sakit na nararanasan mo ngayon dahil sa panlolokong ginawa nila sa iyo, right? Kailangan mo makipag-cooperate sa akin. Naaawa ko sa iyo. Sa lahat ng ayoko ay yung may mga inaapi. Kaya tutulungan kita sa bagay na yan. Pero sa isang kondisyon. Ano na naman bang kondisyon? Di ba pumayag na nga akong baguhin ang pangalan ko? Ani ako rito habang nakakunot ang noo. Papasukin natin ang kumpanya nyo. Ani Lucas sa kanya. What? Gusto mong mabalik sa iyong lahat ng ari-arian nyo, hindi ba? Pues, papasukin natin ang kumpanya nyo at tulungan mo kong gawin yun. Ani to. Pag nanakawan natin ang kumpanya namin? Hindi pa ako nasisiraan ng bait para gawin yun, no? E paano mababalik sa iyong kayamanan mo kung hindi natin gagawin yun, Aber? Sa palagay mo ba, ikilalanin ka pa ngayon ng board of directors sa mukha mong yan? Tanong nito sa kanya. Kaya kong patunayan sa pamamagitan ng fingerprints ko kung sino ako. Palagi mo, ganun lang kadali yun? Aabuti ng ilang taon at katakot-takot na gastos bago mo mapatunayan sa korte kung sino ka. Saan ka kukuha ng panggastos sa abogado mo? Besides, paano natin magagawang plano mong paghihiganti kung magpapakilala ka sa kanila? Ha? Hindi agad ako makasagot at maya-maya ay napaisip. Pag nanakawan natin ang kumpanya namin, anong gagawin natin kapag nahuli tayo? At sino naman may sabi sa iyong magpapahuli tayo? Ha? Tanong nito sa kanya. Pwede bang pakipaliwanag sa akin kung bakit natin kailangan gawin ang lahat ng to? Damn! Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Gusto mo mabalik ang lahat ng sayo, hindi ba? Paano mo mababawi ang lahat ng yun kung hindi natin to gagawin? Oo, gusto kong mabawi ang lahat ng para sa akin. Pero hindi sa paraang mababankrupt ang company namin. Ayoko naman magsara na lang basta ang company namin, oh. Pinaghirapan nyo ng parents ko at... Sino namang may sabi sa'yo magsasara ang company nyo? Anitong tiningnan ako ng mabuti. Kung gusto mo makapaghiganti sa asawa mo, kailangan mo kong pagkatiwalaan. Nagawa mo na nga ipagkatiwala sa akin ang pagkatao mo na pumayag kang palitan ko ang mukha mo eh. Gayon mo pa ba ako pagdududahan? Hindi kita pinagdududahan. Curious lang kasi ako kung bakit gusto mong pagnakawan natin ang company namin. Talaga bang mahirap kang makaintindi? Or nababaliw ka lang? Napipi ko nang sabi nito sa kanya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo
na para mabawi mo lahat sa lalaking yun, kailangan natin gawin to, okay? I need some money. Kailangan kong mamili ng mga gamit. Pwede bang pahiramin muna ako ng pera? Sambit ni Clara kay Lucas matapos makapagligo at makapagbihis ng simpleng white shirt at shorts. You see, paulit-ulit na lang itong mga sinusuot ko. I'll go with you. Hindi ko type ang mga sinusuot mo. Anito sa kanya. Let me choose what you should wear. Pati ba naman pagpili ng mga damit ko, gusto mong ikaw rin na masunod? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ako pa rin si Zoe. Binago mo lang ang mukha ko pero hindi ang buong pagkatao ko, no? Kaya sana, yung mga ganyang bagay, hayaan mo ako magdesisyon. Pwede? Iritado niyang sagot rito. Simula kasi nang baguhin ito ang mukha ko, pakiramdam ko ay minamanduhan na ni Lucas ang buong buhay ko. Na para bang wala na akong sariling pag-iisip. Lahat disusi na lamang. Nakalimutan mo na bang mga kondisyon? Hiniling mong tulungan kita. Pwes, sundin mo kung ano makakabuti sa'yo. Lalaki ako at alam kong taste namin. Kaya kung gusto mo makuha ang atensyon ng asawa mo at mapaghigantihan mo siya, makinig ka na lang sa akin. Mariin na lang akong napabuntong hininga. Sa ngayon ay wala akong magawa kundi ang sumunod sa bawat sabihin ni Lucas. Dahil kailangan ko ito. Isa pa, wala akong access sa pera ko. Kaya hindi ako pwedeng magpumilit dito. Nakakainis lang na masyado naman itong binabantayan ng bawat galaw ko. Na parang nawawalan na ako ng sariling identity. Porke pa binago nito ang mukha ko? Gusto na rin itong baguhin ang buong pagkatao ko? Mas masahol pa ako sa isang robot na pinapatakbo ng lalaking to. Ngunit baka nga tama si Lucas. Baka nga kailangan kong ibagay ang kilos at taste ko sa pananamit sa mukha ko ngayon. Which made her think na talaga bang kasuklam-suklam ang dati kong pagkatao? Talaga bang hindi ako desirable dati? 35,000 pesos for just one dress? Nalululang sabi ni Clara na makita ang tag price ng isang bestidang pinili ni Lucas para sa kanya. Kahit anak mayaman ako, ay never akong bumili ng mga branded na damit, sapatos or bags. Katuwiran ko, gagastusin ko na lamang yun sa masasarap na mga pagkain kaysa bumili ng ganito kamahal na mga bagay. Ayaw mong kumuha ng maid pero gumagastos ka sa ganito kamahal na damit? Alam mo bang makakabili na ako ng 10 bestida sa Taytay sa presyo ng isang to? Napaismid lang sa akin si Lucas saka may otoridad sa tonong iniabot sa akin ng damit. Just get this, okay? Yan ang isa sa babaguhin natin sa'yo, yung cheap taste mo. Kaya tuloy pati sa pagpili ng lalaki, ang cheap mo. May sarkasm pang sabi nito sa kanya. Nagpoprotesta ang kanyang muka habang tinitingnan ng pagkamahal-mahal na bestida. Don't worry, regalo ko na yun sa'yo. Biglang nagliwanag ang muka ko. Talaga? Hindi ko to utang sa'yo? Wow naman, thank you. Pero dapat, bilhan mo rin ako ng mamahaling shoes para sa mamahaling damit na to. Abuso na yan. Reklamo ni Lucas pero bahagyang napangisi. Sige, ako na bahala sa mga yan. Wow, talaga? Sa sobrang tuwa niya ay napayakap ako kay Lucas na waring nagulat sa naging reaksyon ko. Bigla tuloy akong naasiwa at kaagad na kumalas sa pagkakayakap dito. Ikinagulat ni Lucas ang naging reaksyon ng katawan niya nang yakapin ako ni Zoe. Pakiramdam ko ay nabalik ako sa panahon noong malakas pa ang totoong Clara. Ganon-ganon ang reaksyon nito sa tuwing na-e-excite kapag binibilhan niya ng mga gusto nitong damit. Kabaliktaran kasi ni Zoe. Mahilig si Clara sa mga high-end brands. Kaya ba gusto ko maging katulad ni Clara si Zoe pagdating sa mga taste nito sa pananamit? Bahagya akong natigilan. Hindi si Clara si Zoe. Paalala ng utak ko. Hindi ito ang babaeng minahal ko. Ilang beses ba niya itong kailangan ulit-ulitin sa kanyang sarili? Biglang nagbago ang isip ko. Kumuha ko ng isang mas simpleng damit at pinalitan ng bestidang iniabot ko kanina kay Zoe. Mas bagay palang isang to sa'yo. Aniya rito. Tama ka. Masyadong mahal ang bestidang to para sa'yo. Bahagyang nakaismid na sabi ko. At least ito 10,000 lang. Less 30% pa dahil naka-sale. Ito na lang ang kunin mo. Kinuha ko rito ang naunang bestida at inihagis ang mas murang damit. Napairap sa kanya si Zoe. Ngunit hindi na lamang niya pinansin ang reaksyon nito. Matapos makapamili,
ay kumain sila sa isang mamahaling restaurant. Clara? Anang isang babae na nagulat na makita si Zoe. Saka napalingon sa akin. Lucas! Masayang bati nito. Kaagad kumunot ang noo ko habang pilit na inaalala kung saan ko nakita ang babae. Si Zoe naman ay nakatingin sa kanya na waring nakikiramdam sa kanilang dalawa ng babae. Don't tell me na hindi niyo ako nakikilala. Hey, wala pong pinapabago sa mukha ko, Lucas. I'm still undecided. Saka bumaling sa babae. Clara, I'm glad okay ka na. My God, I was so worried nang babalitaan ko ang... Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Saka ko lang naalala kung sino ang babae. Isa to sa mga kaibigan ni Clara na nirekomenda nito sa kanya para isaalalim sa liposuction. Ngunit biglang nag-back out nang sabihin ko ang mga consequences na maaaring mangyari dito dahil sa mataas na sugar level nito. Natalie, bulalas ko. Kumusta ka na? Kayong kumusta na? I'm glad na parang walang nangyari sa'yo pagkatapos ng... Natalie, I don't think it's appropriate na pag-usapan natin dito ang tungkol sa nangyari sa kanya. Pakiusap ko sa babae. Nakaunawa naman ito sa akin kaya tumango na lamang ito. I'm sorry, medyo na-excite lang akong makita kayo magkasama. That's alright. Go ahead, I'll catch up to you some other time. Mukhang naiistorbo ko ng date ninyo. Sabi pa nitong bumaling muli kay Zoe. I'll ring you tomorrow, okay? Hindi ka pa rin naman siguro nagpapalit ng number mo, no? Napatingin sa akin si Zoe saka tumango sa babae. Sino ba talaga si Clara? Tanong ni Zoe sa akin na makaalis na si Natalie. It's none of your business. Sagot ni Lucas sa kanya. Napaangat ang isang kilay nito. It's none of my business? Talaga? Napagkamalan akong si Clara ng kaibigan mo. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, it's none of my business? Iritadong sagot ko rito. Ngunit sa halip na sumagot ang magaling na lalaki, ay kaagad nitong binayaran ng bell, saka nagmamadali ng tumayo. Nainis na sinundan niya ito. Deserve kong malaman kung sinong nasa likod na mukhang to. Clara is my wife. Pumanaw siya sa cancer 3 years ago. Sigaw ni Lucas sa kanya. Natigilin ako sa sinabing iyon ni Lucas. Sa asawa nito hinulma ang mukha kong to? Hindi makapaniwalang napakurap-kurap ako. So iniisip mong mabubuhay mong asawa mo sa katauhan ko, ganun ba? Baliw ka ba? Sa palagay mo, mabubuhay ko siya sa katauhan mo? Stop dreaming, Zoe. Di wala ka sa kalingkingan niya. May sarcasm na sagot nito sa kanya, saka padarag na naglakad patungo sa parking lot. Ha? Talaga? Wala ako sa kalingkingan niya? Bakit? Sino bang may sabi sa iyong gusto kong maging kagaya ng kung sino mang asawa mo? Ikaw lang naman tong nagdesisyon na bigyan ako ng ganitong muka. Hindi mo malang ako tinanong kung gusto ko bang may kamukha ako. Laking gulat ko na madiin siya nitong hinawakan sa braso. Look at you now. Inis na sabi pa ni Lucas sa kanya, saka tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nakalimutan mo na bang dati mo muka para pagsalitaan ako ng ganyan? Gusto kong ipaalala sa iyo kung ano dati mong itsura. Itong kinaladkad ako sa sasakyan at pilit na iniharap ang mukha ko upang makita ang aking refleksyon. Ang ganda-ganda mo na ngayon, hindi ba? Hindi mo ba ipagpapasalamat sa akin na mukhang tinataglay mo ngayon? Napaluhan na lang ako sa napakasakit na sinabi ni Lucas. Alam ko namang hindi maganda ang orihinal kong mukha. Bata pa lamang ako ay nararanasan ko na ang pangbubuli dahil sa taglay kong kapangitan. Madalas ay napagkakamalan pa nga akong ampon dahil ang layo na mukha niya sa parents niya. Ngunit palagi lang sinasabi ni Mami na wag ko nalang pansinin ang mga nambubuli sa akin. Ang mahalaga raw ay mahal ako ng mga ito. Iyon na rin siguro ang dahilan kung kaya't habang lumalaki ay wala na akong inatupag kundi puro barkada. Kinalimutan ko ang pag-aaral dahil tingin ko ay wala naman akong pag-asa pa. Kahit na anong gawin niya. Naging barubal siya. Sumama ako sa mga bad influence ng mga kaibigan. Yung mga pangit rin na kagaya ko. At least, belong siya sa mga ito. At least ay hindi ako naiiba. Kaya nga nang may isang Desmond na magkagusto sa akin, hindi ko na pinatagal pang pagkakataon.
Minsan lang may lalaking dumating sa buhay ko. Minsan lang may nagparamdam na isang lalaking nangangailangan sa akin. Ramdam ko ang pagpatak ng aking mga luha at para akong tinutusok ng isang matalas na punyal sa mga sinabing iyon ni Lucas. Alam kong pangit ako. Alam ko ring dumilang akong para sa mukhang to. Pero wala kang karapatang yurakan kahit na kailan ang pagkatao ko. Galit na sabi ko rito, saka ibinato sa lalaki ang mga pinamili nitong gamit sa akin. Napahinga na lang ng malalim si Lucas. Sa kape ko na pinulot sa daan ang mga pinamili kong damit para kay Zoe. Kung hindi ko lamang kailangan ng babaeng ito, ay nungkang sayuin niya ito. Aminado naman akong uminit ang dugo ko kanina. Kapag napag-uusapan kasi ang asawa ko, ay uminit talaga ang dugo ko. Kung kaya't kung ano-anong masasakit na salita tuloy ang nasabi niya kay Zoe. Hindi ko naman intensyong insultuhin ito. Pero yun lang ang alam kong tanging paraan para manahimik ito. Okay, I'm sorry. Sabi niya rito habang sinusundan ng babae. Nagigilty ako habang nakikita itong umiiyak. Gusto tuloy niyang murahin ang sarili. Pagdating talaga kay Clara ay napaka-sensitive niya. Hanggat maaari ay ayaw niyang ibunton sa iba ang galit na nararamdaman. Ngunit hindi niya iyon napigilan kanina. Mali talaga ang desisyon ko na magpa siya akong gayahin na mukha ni Clara. Zoe, please listen to me. I'm sorry, okay? Mag-sorry ka sa lolo mong panot. Inis na sagot nito sa kanya, saka parang batang dumiretso sa paglalakad. Muntikan pa itong mabangga ng rumaragas ang motor. Mabuti na lamang at kaagad niya itong nahila at nayakap. Nakita ko ang takot sa mukha ni Zoe habang nakatingin sa akin. Maya-maya ay humagulhol ito ng malakas sa balikat ko. Binuhat niya ito hanggang makarating sa kanyang sasakyan, pero hindi pa rin ito humihinto sa pag-iyak. Nangiupo niya sa passenger seat. Iyak nang iyak si Zoe. Muntikan na siyang mabangga ng rumaragas ang motorsiklo kanina. Mabuti na lamang at mabilis siyang nailigtas ni Lucas. Naiiyak siya dahil bigla niyang naalala na muntikan na rin siyang mabangga noon ng isang rumaragas ang motorsiklo. Kung hindi ako nailigtas noon ni Desmond, ay baka tuluyan na ako nabangga. Pero kanina ay bigla akong naisip na baka pa ka na lamang ni Desmond ang insidenteng iyon. Kung kaya't bigla akong naiyak. Hindi ko na alam kung alin na naging totoo sa mahigit ilang taon nilang pagsasama ni Desmond. Bakit tuwang-tuwa kayong paglaruan ako? Tanong ko rito. Kasalanan ko ba naging pangit ako para itrato niyo ako ng ganito? Nagdadamdam na sabi ko. Kaagad siyang niyakap ni Lucas. I'm sorry. I'm sorry? Ilang beses mo ba yung binanggit sa akin ngayong araw na to? Ha? Sorry dahil pangit ako? Or sorry dahil nagigilty ka sa mga masasakit na salitang nasabi mo? Or nagsasorry ka dahil pinagsisisihan mong kinopya mo mukha ko sa dati mong asawa? Sambit ko sa lalaki. Sorry dahil napagsalitaan kita na masasakit na salita. At sorry dahil pinagsisisihan kong kinopya ko mukha mo sa asawa ko. Halos paanas lamang na sagot ni Lucas habang titig na titig sa akin. Mas lalo akong napaiyak. Ini-expect mo bang pati ugali niya makukuha ko? I'm sorry, pero barubal talaga ako. Hindi ako maayos kumilos. Actually, wala nga maniwala sa anak mayaman ako eh. Parang gusto ko na tuloy maniwalang. Ampun nga lang ako ng mga magulang ko. Kung gusto mong irespeto ka ng ibang tao, kailangan mong kumilos ng karespeto-respeto, Zoe. Nasa ibang katauhan ka na ngayon. Kailangan mo makipagtulungan sa akin at magtiwala. From now on, hindi na natin pag-uusapan pa ang tungkol sa asawa ko, okay? Let's move forward. Kung gusto mo makapaghaganti, kailangan mo magtiwala sa akin. At huwag ka na sana makulit para hindi na tayo nag-aaway pa. Maliwanag ba? Umiiyak na tumango na lamang ako. Kalimutan mo na rin kung ano man yung nasabi ko sa iyo kanina. I really did not mean it. May pait sa labing pinunasan ko ang aking mga luha. You did not mean it? Pero tagos na tagos sa puso ko yung lahat ng mga masasakit na salitang sinabi mo. As if nuknukan ng pangit yung dati kong muka. Ang sakit-sakit. Kasi totoong lahat ng mga sinabi mo. Naiisip ko tuloy para siguradong babaliktad ang sikmura ni Desmond noon sa tuwing inaangkin niya ako. Muli na naman akong napahikbi. Hirap na hirap siguro si Desmond sa pagpapanggap na mahal niya ako. Imagine, ang ganda-ganda ni Sophia.
Pagkatapos, ako yung kasalo niya. Mas maganda ka na ngayon kaysa sa Sophia na yun. Anito sa kanya. Talaga? Pero fake ang ganda kong to. Yung kay Sophia, original. Walang maniniwalang fake ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Halos paanas lamang na sabi ni Lucas habang nakatitig sa akin. Napalunok ako. Nang mga sandaling yon ay parang ako na ang pinakamagandang babae sa mundo kung tingnan siya ni Lucas. Samantalang kanina lang ay halos madurog ang puso ko sa masasakit na salitang binibitawan nito. Sa kabilang banda, Zoe, hindi ba sinabi ko na huwag na huwag kang aakyat dyan? Baka mahulog ka. Dinig niyang sigaw ng isang payat na babae sa kanya. Nay, sanay ako dito. Nakangising sabi ng 10-year-old na bata habang inaakyat ang mataas na puno ng bayabas. Pinitas niya ang hinog na bayabas saka ibinato sa babae. Nay, saluhin niyo! Ngunit bago pa iyon masalo ng babae, ay nahulog na iyon sa putikan. Tawa ng tawa ang bata. Ang hina niyo talagang sumalo, Nay. Hindi ka mabubuhay kapag kulang ka sa diskarte. Ikaw ang hindi mabubuhay kung hindi ka bababa dyan. Marupok na mga sanga niyan. Konting mali mo lang, sa bangay ng bagsak mo, Zoe. Sigaw ng babae na makita nitong nagkamali siya ng tuntong at naputol ang sangang kinakapitan niya kung kaya't napadulas siya at nahulog. Humihingal ako na magising mula sa isang panaginip. Pinagtatakhan niya sa kanyang panaginip ay iba ang nanay niya. Napapikit siya. Parang totoong-totoo ang panaginip niya. Ilang gabi na niyang napapanaginipan ng ganoon at paulit-ulit ring ang babaeng iyon sa panaginip niya, ang nanay niya at hindi ang kanyang mommy. Sa panaginip rin ay hindi siya anak mayaman. Bagkus ay anak siya ng isang katulong. Ang weird ng panaginip niyang iyon. Bumangon siya at lumabas ng kwarto para kumuha sana ng tubig sa kusina. Pero narinig niya ang tinig ni Lucas na waring may kausap sa telepono. Dahan-dahan siyang humakbang sa may pinto ng kwarto nito at pinakinggan kung anong sinasabi nito. Feeling kasi niya ay may kaaway na naman ng lalaki sa telepono. Talaga bang palaging mainit ang dugo ng lalaking yun? Guwapo nga, pero palagi namang bad trip. Sa sobrang busy siguro sa trabaho, ay nakakalimutan ang personal na buhay. Maya-maya ay muntik na siyang matumba nang biglang bumukas ang pinto ng sinasandalan niya. Napasigaw tuloy siya sa gulat. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Lucas sa kanya. Nakikinig ka ba? Hindi Bakit naman ako makikinig? Pakialam ko naman sa'yo. Pairap na sabi niya sa kalumakad na patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Bakit nga ba siya nakikiusyosyo sa buhay ng lalaki? Pakialam ba niya kung sinong kausap nito sa telepono? Bukas, sasamahan kita sa parlor para mapagupitan ka at makulayan ang buhok. Sabi nitong sinundan pala siya papuntang kusina. Hindi bagay sa'yo yung buhok mong yan. Nagmumukhang cheap ang beauty mo. Muntik na siyang mabulunan sa narinig. Kaagad nagangat ang isang kilay niya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Doktor ka ba or beautician? Lahat na lang napapansin mo eh. Baka pati kulay ng andis ko. Gusto mo pang pakialaman ha? Inis na sabi niya. Lumapit ito sa kanya at halos idikit na ang mukha sa mukha niya. Oo sana, iwas-iwasan mo magsuot ng matitingkad na kulay ng andis. As much as possible. Just wear skin tone or black underwear, okay? Sagot ni Lucas saka mabilis na siyang tinalikuran. Nanggigigil siya habang sinusundan ito ng tingin. Talagang pati andis nga niya ay gusto pang pakialaman ng doktor na ito. Para tuloy gusto niyang pagdudahan ang tunay nitong pagkatao. Hindi siguro magawa sa sarili nito kaya sa kanya gustong ipasuot yung mga bagay na hindi nito masuot. Ano bang masama sa makukulay na underwear? At least maging masaya man lang siya kahit sa underwear man lang niya. Bigla siyang natigilan. Paano nga pala nalaman ng lalaking yon ang mga kulay ng andis niya? Kaagad siyang naglakad at tinungo ang kwarto ng lalaki. Yes? Tanong ni Lucas nang pagbuksan siya ng pinto. Don't tell me sinusundan mo ako ng palihim, kaya alam mo mga kulay ng andis ko. Mahilig! Binatukan siya nito. Hindi ako mahilig. Huwag mo akong ipapares sa asawa mong mahilig. Huwag mong matawag-tawag na mahilig si Desmond. Hindi yun ganon. Depense niya rito. Talaga ba? Hindi mahilig ang asawa mo? Anong tawag mo sa kanya? Pumapas lang ng tao?
Bigla siyang natigilan. Hindi mahilig ang asawa mo pero pumapas lang naman. Sabi pa ni Lucas na parang hindi pa sapat na makitang nasasaktan na siya. Naramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi niya masagot si Lucas dahil totoo naman ang binibintang nito sa kanyang asawa. And yet sa kabila noon, bakit mahal na pahal pa rin niya si Desmond? Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha habang nanariwang muli ang mga narinig niya habang kausap ni Desmond si Sophia. Nagtataka ako sa iyo kung bakit pinagbalakan ka ng paslangin ng dati mong asawa pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga dahil ayaw niyang marinig pa ang ibang sasabihin ni Lucas. Ang sakit-sakit na at parang dinudurog ang puso niya sa katotohanan. Tumakbo siya sa kanyang kwarto at mabilis na inilak iyon, saka sumandal at umiyak ng umiyak. Hanggang ngayon ay napakasakit pa rin sa kanyang malaman na niloloko lang pala siya ng lalaking minahal niya, ng buong puso at buong pagkatao niya. How dare you, Desmond? How dare you? Parang nakikita pa rin niya hanggang ngayon sina Desmond at Sophia habang masaya nagdiriwang sa pagkawala niya. Hindi kayo pwedeng maging masaya. Ibabalik ko ng 10 ulit ang lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin. Sinusumpa kong hindi ko kayo patatahimikin. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Galit na usal niya habang pinapahid ang mga luha. Babawiin niya ang lahat ng sa kanya, kabilang na si Desmond. Titiyakin niya ang mapapaibig niya ito sa bago niyang katauhan. At ang Sophia na yon, kung paano siyang nasasaktan ngayon, ay 10 beses din niyang ibabalik dito ang sakit na pinagdaraanan niya ngayon. Maagang gumising si Zoe kinabukasan. Masaya siyang nagluto ng kanilang breakfast ni Lucas at umaasa siyang magugustuhan nito ang banana pancakes na napanood niya online kagabi. Gumawa rin siya ng smoothies para sa kanilang dalawa. Saka kinatok ang lalaki sa kwarto nito matapos maihanda ang almusal. Nangako siya sa sarili na from now on ay sisikapin niyang kalimutan ang dati niyang pagkatao. Tama si Lucas. It's about time na iangkop niya ang sarili sa bago niyang anyo. Wala na si Zoe. Here comes Clara at titiyakin niyang maglalaway si Desmond sa bago niyang katauhan. I didn't know you can make breakfast without a mess. Napapangiting po na ni Lucas habang iginagala ang paningin sa malinis na kusina. Lihim siyang napangiti. Kung alam lamang nito ang naging struggle niya kanina bago niya na-achieve ang lahat ng ito. Mukhang magandang gising mo ngayon ah. Na-realize ko lang na tama ka. Kailangan ko makipag-cooperate sa'yo kung gusto ko mabawi ang lahat ng para sa akin. Nakangiting sabi niya rito. Watay nga pala tayo pupunta sa parlor ngayon. Gusto kong baguhin ang buhok ko. Lahat na magpapaalala sa akin sa dati kong katauhan. Gusto ko maburang lahat. That's my girl. Masayang sabi ni Lucas sa kanya sa kabahagyang napasimangot na matikman ang pancake na ginawa niya. Perfect na sana. Kaya lang, naparami ang asukal na nilagay mo. Anitong kaagad na napainom ng tubig at bahagyang napaubo. Ha? Ganun ba? Nakalimutan ko kasi yung sukat kaya tinimpla ko na lang ayon sa panlasa ko. This is too sweet. Tumayo siya at akmang kukunin niya ang pancake sa plato ng lalaki, ngunit pinigilan siya nito. Hey, sabi mo masyadong matamis, gagawa na lang kita ng bago. It's alright, next time ka na lang bumawi, marami pa naman next time. What do you mean marami pang next time? Wala akong balak na magtagal dito no, sa lalong madaling panahon. Gusto ko nang mabawi ang lahat sa Desmond na yon para makalipat na ako sa bago kong bahay. Aniya sa lalaki saka sinalinan nito ng smoothie sa baso. Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansing nakatingin sa kanya si Lucas. O mas tamang sabihin, nakatitig ito sa kanya ng mga sandaling yon. May kung anong gumapang sa puso niya na magtama ang kanilang mga paningin. What? Umiling ito. Kaagad siyang pinamulahan na mukha nang maalalang baka pansamantala nitong nakalimutan na hindi siya totoong si Clara. Umiwas na lang siya ng tingin dito. Hindi na lamang siya nag-usisa pa ng tungkol sa namayapan nitong asawa. Dahil pinakausapan na siya nitong wag na nilang pag-usapan ng tungkol doon. Alam niyang masasaktan lamang niya ito. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung nasasaktan si Lucas sa tuwing naaalala ang yumao nitong asawa. Bakit kailangan itong kopyahin ang mukha ng asawa nito sa aking katauhan? Damn,
Kailangan pa ulit-ulit na ipaalala ni Lucas sa kanyang sarili na hindi si Clara ang kaharap niya ngayon at nahihirapan siyang gawin yon sa tuwing makikita niya ang mukha ng kanyang dating asawa sa katauhan ni Zoe. Nagmamadali na niyang tinapos ang pagkain. Bilisan mo na dyan, may appointment tayo sa parlor mo ngayon. Isasa rin lang buong parlor para lang sa'yo. Aniya rito. Wow, ganun ako ka-espesyal? Ang bongga naman. Hindi ba sila malulugi? Bayad na ang buong araw nila para lang sa service mo, Zoe. Hindi mo na kailangan gawin yon. Ayoko lumaking masyado ang utang ko sa iyo, no? Protesta nito sa kanya. Saka, bakit kailangan mo pang ipasara ang buong parlor? Nito, hindi naman kita sinisingil. Kaya pwede, sumunod ka na lang, okay? Sa kabilang banda, makailang beses nang napalunok si Lucas nang mapagmasdan ang kabuuan ni Zoe matapos itong maayusan at mabihisan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o magagalit sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Hindi mo ba nagustuhan? Nagtatakang tanong ni Zoe sa kanya nang mapansing. Umiwas siya ng tingin dito. Umiling na lamang siya saka iniabot ang credit card sa counter. Pakiramdam niya ay kumuha siya ng batong ipapalo sa ulo niya sa ginagawa niyang ito. As if hindi pa siya nakontento sa sobrang sakit na naranasan niya nang pumanaw ang kanyang asawa. Bakit pa hindi niya naisip ang ganitong mga consequences bago niya isagawa ang operasyon kay Zoe? Ang ganda-ganda ko, hindi ba? Parang mas maganda pa ako kay Jane De Leon at Liza Soberano. Kahit pagsamasamahin pa ang ganda nila, talbog ko pa rin sila, di ba? Will you please shut up? Iritadong sabi niya kay Zoe dahil sumasakit na ang ulo niya. Nakaismid na tumahimik si Zoe. Hindi niya alam kung ano naman ang dahilan ng ipinagsusungit ngayon ni Lucas. Samantalang, sinunod naman niyang lahat ng gusto nitong mangyari. Pinabago na niya ang kanyang buhok. Nagpamanicure at pedicure na rin siya. Kung maganda na siya noong maoperahan, ay mas maganda pa siya ngayong naayusan siya. Mukha siyang isang Hollywood celebrity ngayon. Tumataas tuloy ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili ngayon. Tuwang-tuwa siya habang tinitingnan ang kanyang sarili ngayon sa salamin. Ano kayang mararamdaman ni Desmond kapag nagtanggal siya ngayon ng saplot sa harapan nito? Umpisa pa lang to. Ang sabi sa kanya ni Lucas ay marami pa siyang dapat paghandaan at titiyakin niyang masisindak niya si Desmond. Since mas kabisado mong pasikot-sikot sa loob ng inyong kumpanya, kailangan kita mamaya kapag pinasok natin ang office ni Desmond. Napalinok si Zoe habang nakatingin kay Lucas. Seryoso ko talaga nang sabihin mong pagnanakawan natin ang kumpanya namin? Mukha ba ako nagbibiro? Kunot noong tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung sang-ayon ba siya sa binabalak nito. Ngunit kapag naiisip niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Desmond at Sophia, ay parang napapapayag na rin siyang gawin iyon. Beside, sa kanya naman ang kumpanyang iyon. Technically, ay hindi naman pagnanakaw ang gagawin nila. Papasok lamang siya sa kanyang kumpanya na gaya ng ginagawa niya noon. Ang pagkakaiba nga lang ngayon ay palihim nilang gagawin iyon ngayon. Kailangan nating makuha ang lahat ng mga files na pinakatago-tago ni Desmond. Pag-aaralan nating lahat yon. Malakas ang kutob kong unti-unti na niyang inililipat sa ibang investment ang pera ng inyong company. Bago ka pa niya maunahan, kailangan na nating magawa ang lahat ng plano. Ani Lucas sa kanya. Hindi naman siguro magagawa ni Desmond yon. Mahal itong kumpanya. Besides, what's the point? Ito na namamahalan nun ngayon. Kaya bakit naman ito pag-iisipang isalin sa ibang investment ng company? Sisirain ito ang kumpanya na pinaghihirapang itayo ng parents ko. Exactly. Yun talagang motibo ng Desmond mo. Kaya kanya gustong mawala. Hindi mo ba nakikita ang pagiging narcissistic ng lalaking yun? Gusto niya magsimula ng isang bagong kumpanya na wala ang anino ng mga parents mo. Gusto niyang sabihin sa lahat na kaya niyang maging matagumpay kahit walang anino ng parents mo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nakikilala ang lalaking pinakasalan mo ha, Zoe? Tumindig siya ng tuwid. I get it. Papasukin natin ang opisina ng pesteng lalaking yon. Uubusin ko ang lahat. Sisiguraduhin ko ang kahit 5, hindi ko siya titirhan. Easy. Nakangising sabi ni Lucas sa kanya. Hindi pwedeng daanin sa mabilisan ng lahat. May mga tamang hakbang tayong gagawin kung gusto mo maging successful ang plano nating to. Paalala sa kanya ng lalaki. Hindi siya umimik. Kung siya lang ang masusunod,
ay gusto na niyang madaliin ang lahat. Hindi na siya makapaghintay pang makita nagdurusa si Desmond at ang maharot na babae nito.